Nako, breaking news, Ramil Madriaga, booking na po kaagad ang kanyang script, no? Dahil po dito sa painting na umano na inaangkin niya sa kanya daw, sa likod ni Sarah, dun makikita nyo sa screenshot na kung saan may conversation sila, may nakitang painting di umano sa hearing, inaangkin di umano ni Madriaga, itong painting, nagsalita na po ang totoo may-ari ng painting at hindi po si Madriaga may-ari. Isa pong party list na pinost po ng isang Brian Lim na nagngangalan, no? Ito po, binalita po sa DWSI 864, no? Isa sa mga mapagkakatiwalaang source, no? Ang sabi, may-ari ng painting, pumalag. Pumalag ang may-ari ng painting na iniugnay kay Sara Duterte, iginiit na siya ang tunay na nagbigay nito nung alkalde pa siya sa Davao City. At itinanggi na naunang pahayag nito ay ipinapagawa sa isang scholar sa Laguna. Naku po, booking ka agad to. Yan, sabi ko sa inyo, galing-galingan nyo. Ito po yung screenshot kung saan pinakita sa na meron sa hearing na meron daw pong painting sa likod ni Sarah. Siyempre, yung painting na yan, ikaw lang meron yan. At kung papagawa mo yan, ibibigay mo pa sa isang mayor sa Davao, iyan lang, bukod tangin, hindi mo pwedeng kopyahin yan. Pinagawa nga, ibig sabihin, sinadya. Hindi yan nabibili kung saan na maraming ganyan, na replica, walang ganyan. So, ibig sabihin, mas paniniwalaan natin tong Brian Lim na nag-post kaysa doon sa sasalita na si Madriaga, no? Oh, kasi, eto may resibo, no? Talaga magpapakita pa siguro si Brian Lim sa susunod na araw, no? Ganito po ang conversation nila, no? Hiya, the art talking about the painting. My Aya called, he's watching the news. Is that really yours? Sabi ni sagot, yes, 1,000,000%. Thought so, yan daw ibinigay ni Madriaga kay BP Sara. Did the buy it from you? Do you know him? No! He's a kidnapper, haha. I gave that to Sara straight, lol. Alam mo, nagmura. Hoy! O, sabi. Ito pa sabi, ayan o. I gave the Sara straight, mura ulit. Hi, ka, bakolakulan na lang, Jude. O, ito po. Ayan o, may ebidensya yung painting na yan. O, legit. Minuto lang. Ang diferensya, oras lang pala. Nilabas kagad yung resibo na pinatunayan kanya yun. Si Madriaga, kanya ba to? Patunayan niya yung picture na to. Ayan o, pinost yata to sa Instagram, matagal na panahon na, pero pinakita na nasa kanya talaga yon. Ulitin niya natin yung kanina kay Sarah. Ayan o, tamang-tama. Ito talaga yun o. Kita nyo? Yung nasa likod ni Sarah na painting na di umano binigay daw ni Madriaga, bigay pala ng isang regalo kay Sarah nung mayor pa sa Davao. O, tignan natin, baka parehas. O, can I share this with? They might find it useful, discredit that liar, nagmumura. Sure, of course. Thanks. You can sue the guy, Madriaga, cause he claiming that himself gave the painting personality to BP Sara. Booking! Booking na po si Madriaga! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan o. Kitang-kita. Ayan o. Parehas o. Oh, ayan o. Oh. Sure, of course. Thanks you, Kensuga. Ayan o. My Hia sent me this. I was like, excuse me, I am not a scholar and I am not from Laguna. I give to her directly when she was mayor of Davao. Ayan na. Yan siya sabi ko sa iyo. Ayun, parehas oh. Kita niyo yung painting? Kita niyo yung painting sa likod ni Sara Duterte at yung painting na pinakita niya, ayan oh, na matagal niya nang pinost. So, hindi niya, ibig sabihin, yun yung proud siya. Ikaw, siyempre, mayor ng Davao. Bibigyan mo ng painting. Proud ka, siyempre, po sa Facebook. Yung litratong ibinigay mo, ito yon. Hindi ko alam kung Pilipiniana niya at atong babae niya tong painting. Ngayon, nakita sa painting dito, malamang ito yun. Ayan yun, oh. Malinaw, ayan yun, oh. Sureball na kay Brian Lim to. Di ba? Kaya, no, magsalita na, may-ari ng painting na inangkin ni Madriaga with evidence pa at chat combo. Patay. May chat combo pa. Nice one. Nice one. Tanim fake news. Tanim script. Tereliling. Di ba? Madriaga, binasag ang kwento sa painting may-ari mismo ng Setana. Lumutang isang seri na larawan, screenshot ngayon na umiikot sa social media na tila asan na? Ba't nawala? Ayan. Lumutang sa seri Amil Madriaga tungkol sa umunoy painting na inugnay kay Sara BP.
Sa unang larawan, makikita ang isang video call setup na isang pandinig kung saan may-ari ng display painting sa likod ay isang kalahok. Malinaw na mag-focus na binilugan pa upang ipakita mismong artwork. Isang estilong moderno at ang makakulay na disenyo ay traditional na motif. Makakasuhan ka pa. Bagay, kahit kasuhan mo to nakakulong na. Madriaga, no? Ng intellectual property, 'di ba? Inaangkin mo yung painting na di naman sa'yo. Kasunod nito ang screenshot na pribadong pag-uusap kung saan may isang individual na kinakausap umano may-ari ng artist ng painting. Yari, ito na yan, nabasa ko sa inyo, pinabasa ko lang sa inyo to, di ba? Yari, booking na. Scripted lang pala. Ayan linaw-linaw, kita mo, viral kagad po mga kababayan. Ito! Expose Ramil Madriaga claim. Ramil Madriaga claim against Vice President Duterte painting prove personal connection to close proximity to her. Answer, lie, false, untrue, kasinungalingan, hindi totoo, bakak, dili, tunud. Tinuod. The painting was not from Ramil Madriaga. The actual artist was identified through the conversation with Brian Lim, second nominee of the PPP party list. The conversation reference in the post also confirmed who truly created and gave the painting. This further supported by Vice President Sara Duterte publicity posted appreciation message dated August 16, 2021 which credit to rightful source. Sige pa, motion to strike nyo pa si Henry Marcoleta at iaano nyo pa yung ibang proving question nyo pa. Harangin nyo lahat ng tanong. Ayan ay, resibo! May resibo! Ito po ay gawa ng isang Dabawenya artist. Lahat po ng kanyang mga paintings ay walang muka. Ano kaya sa tingin nyo na ibig sabihin ganitong style niya? Ito yung post na kung saan Inday Sara Duterte, August 16, 2021. Ayan pinoso. At dito makikita pinost ng isang Brian Lim. I personally know this voluptuous artist who is actually a family friend, and this is what she had to say about Madriaga. Yun, malinaw, conversation pa. Katapusan nyo na, script, booking kagad, samantalag, yung mga 18 maris hanggang ngayon di nabubuking kasi walang investigasyon. Ito, napakaganda sa isang investigasyon. Nagkamali ka Madriaga dito, nagkamali ka rito, ang laki pagkakamali ng ginawa mo. Pumalag ang may-ari ngayon ng painting, no? Ayoko na sabihin na kayo na humusga, hindi. Husgang-husga na kung kanino yung painting na to, ha? Napakalinaw po, no? Ngayon, ito, pakinggan natin ng konti yung kanyang pahayag. Baka sakaling maniwala tayo dito, ha? Baka sakaling maniwala tayo, pakinggan natin. We recognize the Honorable Amben Amante. I'm sorry, before Honorable Amben, Honorable Tino first. Madam Chair, may I also... Yes, I will list you down. Chair. Grabe, di ako makamubon sa painting. Ay, Diyos ko po, di ako makamubon sa painting. Woo! Panalo si Sara. Hindi, kayo nagsabi, di ba? Ngayon, hindi ba script yung ginagawa niya? Inangkin niya yung painting, hindi naman pala kanya. Madam Chair, am I recognized? You may proceed, Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Well, Madam Chair, una follow-up lang dun sa di-raise ni Congressman Jokno. Mr. Madriaga says na meron siyang cellphone at nandun yung mga text message. Can the committee then subpoena Proving a question. the phone with the text messages, Madam Chair? Anyway, mentioned siya sa affidavit, and I think we should have access to such messages to verify the affidavit. The Chair intends to defer discussion on the issuance of subpoena of further evidence and witnesses until all the resource persons that we have invited have been presented. Please understand that we have a long line of witnesses to present, and each one of them have documents to present as well.
So until and unless we are done with them, let us not or let us differ from discussing the necessity of issuing subpoena to for additional evidence. Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Then I will just make the motion at the proper time. Madam Chair, Madam Chair, May I just Ah. correct myself in the use of witness? All the persons we invited are resource persons and not witnesses. Madam Chair, That's for the guidance of Sayang yung kuryente dyan, no? Naalala ko yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya isa sa mga dahilan, kaya si Pinky, hindi natuloy ang hearing kay Chavit Singson dahil nagtitipid ng kuryente. Samantalang ito mga to, pinababayaan nyo dahil pampagkain sa harapan nila, oh. Yan ba pera nyo? Pera namin yan. Pinambibili siguro dyan. Hindi, malamang pera namin yan. Pati kuryente ginagamit nyo, ba't naka-aircon pa kayo? Pera namin lahat yung mga pagkain nyo dyan. Tapos gagantuin nyo sa bayan ng Pilipino? Hindi kayo nahiya. the justice members. I would like to make a motion to include the supplemental affidavit to the fourth impeachment complaint, Madam Chair. So I move. You are adopting the supplemental affidavit of Ramil Madriaga in support of the fourth impeachment complaint. Yes, thank you. Is that a motion, Honorable Abante? I'm making a motion, Madam Chair. So do I hear a second to that? Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Madam Chair, may I The Honorable Laila De Lima. thank you, Madam Chair. May I also make the same motion? There is likewise a motion for Sila, no? Sila, yung magkakampi. Sila. the adoption of Insofar the as the supplemental affidavit Sureball si Sara, eh. Insofar as the Sabalia et al. Complaint. of Ramil Madriaga Yes. to be part of the third impeachment complaint, Sabalia et al. Complaint. Do I hear a second? Second, Madam Chair. The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is likewise granted. Yan ang gusto niyan. Pupukpukin yung martilyo, masaya siya. Yan ang gusto ng mga yan. May we know if Honorable Tino has concluded? No. Not yet? I You may have not yet continue. started, Madam Chair. Okay, thank you, Madam Chair. Una, sinabi po dito, tumawag si VP Sara kay Mr. Madriaga at inatas na to coordinate with Colonel Nolasco. At sinabi sa paragraph 56, nagkita sila, at tinext siya ni Colonel Nolasco, and then nagkita sila sa DepEd Central Office. Okay. Madam Chair, pwedeng ma-clarify lang, bakit po nagkita sa DepEd Central Office at ano ba ang role ni Colonel Nolasco? Bakit nasa DepEd siya? Honorable Tino, Probing question. I lament that your question is a probing question already. Probing question na naman ang wala. Ayaw niyo talaga paano yun, malaman yung katotohanan. Madam Chair, is it... Maybe you can I just will ask just- the resource person to confirm if indeed Oo. the last Wala siyang ibang ginawa kayo na puro probing question na, ano pag-isilbi niyo dyan, ba't nandiyan kayo? Ba't niyo pinatawag si Madriaga? Ano to? Para ipahiya si Sara lang? Yung painting nga eh, hindi totoo eh. Credibility, probing question pa kayo, painting hindi totoo. was there, they met in DepEd. May sabi nun sila, may sabi nun, sinabi, di umano ni Madriaga at naglabas di umano ng painting, kita nyo naman ha. Hindi sa akin galing yun, baka sabi nyo, invento ko lahat yun ha. Tapos binasa ko, may mga, hindi galing sa akin, pumunta ako mismo sa Facebook page ng kanya-kanya, kitang-kita nyo naman. Sabihan nyo naman ako, fake news ka. Anong fake news? To go beyond what is contained in the supplemental affidavit would amount to probing already, testing the statement or the allegations contained So, in Madam the Chair, affidavit. actually, gusto ko lang pumalinaw, sino ba si Colonel Nolasco? Ano ang role niya? I mean, context. Probing question ka! It's to provide... Okay, you may proceed. Thank you, Madam Chair. Who is? No, who is Colonel Nolasco? Patawa-tawa pa yun. Ma'am, seryosohin mo naman, ma'am. Ano ba ito? Ano ba? Hindi kami nagsiseryosohan sa'yo eh. Ano ba ang papel? Officially, ano ang kanyang role sa DepEd? Kung alam lang po ni Mr. Madriaga. Mr. Madriaga? Si Colonel Nolasco po nung time na nanalo po si VP Sara, ang sinabi po niya sa akin baka pwedeng
lumipat na po siya ng BPSPG nung nalaman niyang mag-separate na po. Sabi po niya sa akin, baka pwedeng ipalipat mo na ako doon. Kaya po, nailipat ko siya doon. Then sinabi niya, siya po daw ang inilagay as security officer Ayun. for DepEd. Di ba pa nagtatanong, lumalabas yung katotohanan? Eh bakit pag tinatanong minsan, proving question ka? Yun, Inipigilan mo ba yung malaman yung katotohanan? Bakulaw ba to? okay, so thank you. Thank you, Mr. Madriaga. At yun nga po, so naklaro na si Colonel Nolasco ang security officer ng VP-SPG na naka-assign sa DepEd. Opo. Kaya dun po sila nagkita sa DepEd. So yun po yung clarification. Kapal na mukha nito, Madriagang ito, no? Sinabi niya, na binilin daw ni Pangulong Duterte, ikaw na bahala kay Sara. Siyempre, lahat naman sinasabihan ni Senator, ni PRRD, di ba, noong mga panahon na yun, ikaw na bahala sa anak ko, ha? Lahat, siyempre, pag ikaw ay core leader o coordinator ka ng campaign, isa ka sa nagpapalagana para iboto si Sara, sasabihan kita, Tatay Digong, ikaw na bahala, ha? Yung mga vlogger niya, sinabihan Tatay Digong, kayo na bahala kay Sara, ha? Sa kay Inday, ha? Ibig sabihin ba, ang lakas mo, no, credit, no, kala niya, ikaw ulit yung kalabaw, ikaw yung langaw nakatuntong sa kalabaw, akala mo ikaw yung kalabaw. Na gusto natin dito. And to further emphasize, member siya ng VP-SPG. Yung VP-SPG, yan yung Vice Presidential Protection and Security Group. Okay, thank you. Madami yan, hindi lang si Madriaga yan, madami yan. Ngayon, ito naman, Malay ba ni Sara lahat yan, kabisado ni Sara lahat yan. sabi nyo sa paragraph 60, at around 3 or 4 p.m., may dalawang sasakyan na dumating. Tapos sabi ni Colonel Nolasco, ayan na. And then Colonel La Chica appeared with a lady. Okay, si Colonel La Chica naman. Sino po si Colonel La Chica? Proving questioning. La Chica po, yung sinabi ko kay Colonel Nolasco na kumuha ka ng magli-lead sa inyo Okay. sa Hintayin natin si Bakulaw, baka proving question na naman niya. BPSPG. Pro, Kasi hindi pa proving po siya question. pwede dahil Lieutenant Colonel pa lang po siya nun. So kailangan po ng full-fledged Colonel. Okay, so si Colonel La Chica ang head ng VP-SPG. Opo, siya po yung naging head. Okay, so si Colonel La Chica, head ng VP-SPG, tapos naka-assign siya sa Office of the Vice President. Opo. Tama po. Tapos ito namang si Colonel Nolasco, VP-SPG din, pero naka-assign sa DepEd. At nagkita sila sa DepEd. At may kasama siyang, sabi nyo nga, si Colonel La Chica, kasama niya yung isang babae at meron silang bit-bit na 4 na large dark bags. Tama po. Tama po. So sila ang may dala ng pera. Opo. Okay. At sinabi nyo, Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. 4 na bag, 30 to 35 million pesos. Opo. Okay. Later, sinabi nyo sa dulo ng section na ito, a few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OVP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than Ako, proving questioning ka yan. Dari ka. 24 hours. No? Bakit po nyo nasabi yun? Na 125 days. Let me just confirm. Dahil po ba na yung 4 na bag, kapag ka in addition natin, 30 million to 35 million pwedeng magtotal ng 125 million. Tama Okay. po ba? Okay. Tama po. Kaya sinabi nyo sa dulo na mukhang ito yung 125 million. Opo, Tama Your po Honor. ba? Tama po, Your Honor. Okay. Tapos, sinabi nyo, yung babae na kasama ni Colonel La Chica na nasa Office of the Vice President,
sabi nyo rito, you later learned to be Special Disbursement Officer Gina Acosta. So sabi nyo, nung nagkita kayo, hindi nyo siya kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your You Honor. just later learned na siya pala si Gina Acosta. Tama po, Your At Honor. siya ay Special Disbursement Officer. Ngayon, mahalaga po itong datos na ito. Could you just please explain yung who I later learned to be? Bakit nyo po nasabing who I later learned to be? Paano nangyari yon? When did you later learn it? Yung unang nakita ko po siya nung time na yon, hindi ko pa po siya kilala. Okay. Tapos nakita ko po siya news nung 2024. Okay. Yung same face po nung babae na nakita ko, yung pagkaiba lang po yung headband. Na Okay. siya po si STO. So Acosta. nakita nyo napanood nyo na lang later sa isang news Opo, report sa sa TV at sabi nyo, yung nakita ko, yung pala si Special Disbursement Officer Gina Acosta. Ngayon, bakit po importante yung datos na yung detalyeng ito? Dahil just for the record, Madam Chair, ang Special Disbursement Officer na Pagka-campaign, di siya motion to strike. Pero pag si Henry Marcoleta, motion to strike sila. Di ba? Yan talaga buhay dyan sa mga crocs-crocs. Office of the Vice President, siya yung direktang inappoint ng Vice President para humawak at mamahagi ng confidential funds. Yun lang po ang gusto nating manote dito. Okay. Tapos sinabi nyo, may 4 na bags, tapos nag-deliver kayo on the day of December 20 up to the morning of December 21. Opo. Tama po. Okay. Importante rin po yung dates na yun, Madam Chair, kasi December 20 na-release, ayon sa COA, pwedeng ma-confirm ng COA later, doon na in cash pala. Doon na in cash. December 20 was the day on which the confidential funds, the 125 million peso confidential funds was encashed. That is your manifestation. Yes, it's a manifestation. Okay. Nagbibigay lang po tayo ng context dito sa statement, Madam Chair. Okay. Tapos, tama po ba na yung isang bag ay binigay nyo sa mga tauhan ng, sabi nyo, a politician, no, sa Kabuyao. Tama po ba? Ano yan? Kino-confirm nyo lang kung tama yung sinasabi affidavit? Ano ba naman kayo? Hindi. Pag nagtanong, sasabihin nyo, approving question. Di ba? Kabuyao, Laguna. Tama po, Madam Chair. At Tama sabi po, nyo, Your the Honor. first bag for a politician in Laguna. Tama po. Okay. Sino tong politician? That's a probing question already, Nako, yan na naman. Probing question na naman. the Honorable Paano Tino. nyo na Anong gagawin niya sa hearing na yan? Sasabihin lang, ito bang affidavit mo? Totoo ba to? Oo. Niloloko nyo. Yung mga pagkain nyo amin yan, no? Pera namin yan, no? Kaya kami pinapumaad yan kayo. Yan mga Pilipino, nanonood ngayon. Ewan ko, ano bang rules na bayron dito? Di ba? Kaya baka rules nila yan. Baka yun ang usapan, yung mini trial ata yan. Hindi ko alam kung trial na yan. That is a proving question. Para malaman niya yung katotohanan ni sino ba yun? tama na politician? Para ba ano ba to? Itong pagsasalita na to bawal magtanong? For confirmation lang kung tama yung sinasabi ni Madriaga sa kanya affidavit. Yun ang nakikita ko for confirmation lang. Para saan itong meeting na itong hearing na yan? Ayun po yung sinabi sa akin ni Bibi Sara. Okay. Bawi tayo sa kanila. Okay, bawi tayo sa kanila. Ano ibig sabihin ng bawi tayo sa That's kanila? a probing That's- question. That is probing question na naman. Antindi, grabe to. Ang grabe talagang si Sarah, sinusurbol yata nila. The Honorable Tino. Okay. Sige. So, nagbigay kayo ng isang bag Opo. sa politician o para sa politician. Hindi yung politician ang direktang binigyan nyo. Hindi po, may representative po siya. Okay. So, nagbigay kayo ng isang bag
possibly 30 to Yung laman lang talaga ng mga yan, babasahin mo, kukumpare mo sa kanya. Taga-Kabuya ba yan? Nakalagay, Kabuyaw, Laguna. Taga-Kabuya ba siya? Oo. Syempre, nilagay na niya yan. Oo, yan. Ano ba naman to mga to? Parang dito sa pang-uso to, baka gusto pala kasi lang yung affidavit ni Madriaga. Pag nagtatanong, ayaw na. Ibig sabihin, baka humina yung affidavit niya. Pag nagtanong pa kasi ng ibang tanong. Diba? Yan ang, Ochoria ko yan ha. Kaya pinuproving question, baka kasi pag nagtanong ka na mas malalim at hindi nasagot ng Madriaga, hihina yung affidavit niya. Tama? Kaya pinuproving questioning mo. Diba? That's a proving question. 35 million. Tapos yung pangalawang bag, binigay nyo sa sa isang tauhan ni Attorney Munsaya. Tama po ba? Yeah, puro ganyan lang, confirmation. Yung sinasabi mo bang 8 p.m. dumating ka, tama po ba? Siyempre, tama kasi sinulat niya. Pinalalakas lang talaga yung tingin ko ito pinalalakas lang yung affidavit ng Madriaga. Pero wala tayong mapupulot kung ano talaga totoo. Tauhan nyo yun, pero sa Sa pagtatanong, tandaan nyo, malalaman ang katotohanan. Kakaiba style ng mga to. Si Pinky, mas malupit. Ayaw investigasyon. Kasi ayaw matanong yung iimbestigahan. Tandaan nyo, kahit saan tayo pumunta, biblical man o scientifical, ha? Ang pinakamagandang paraan para malaman ng isang bagay, pag naliligaw ka, magtanong ka. Saan po ba yung daan papuntang Baguio? Ipagtanong mo, malalaman mo. taas po namin nilagay nung kasama ko. Nandun din naman po ako. Okay. Hindi nyo alam. Basta nandoon siya. Hindi ba tinuro kayo sa itaas? Opo, sa taas. Sino ang nagturo sa itaas? Proving Si question. Atty. Reynald Bonsayak po. O si Attorney O ba't Munsaya, yung proving question yun? tinuro ka sa itaas, tapos dun sa itaas, inabot mo yung pera. Tama po ba? UC. Kami po, si Arman po mismo yung nag-abot yung kasama Si ko. Arma, hindi yung kasama mo. Opo. Kasama ka rin sa taas. Siya po yung umabot sa second floor, ako po halfway dun sa may Halfway lang. Okay. Tapos sabi mo dito sa affidavit Pinapalakas lang yung affidavit na mabawal magtanong kasi baka humina. mo, paglabas nyo, Nagets nyo ba? Nagets nyo? paglabas nyo, I looked at him and he nodded. Opo. Tama po. Your Honor. Ibig sabihin, Tama nagtanguan kayo. Opo. Okay, so parang acknowledgement dun sa transaction. Opo. Okay. Inuulit lang nila yung sinasabi ni Madriaga. Pinapalakas lang yung affidavit para sabihin, totoo to ha, lakas nito ha. Pero pag tinanong mo, ayaw na magpatanong. Tapos yun, nung kasunod na araw, so in other words, nagbigay ka rin ng isang bag na posibleng may 30 to 35 million. Opo. Tama po. Opo, Mr. Tapos Chair. yung dalawang remaining bag, sabi nyo, sa sunod na araw na. Opo, Madam At Chair. iniwan nyo lang sa parking lot ng Office Office of of- the Ombudsman. Yan po ba yung Tinatagalog na nila. Tinatanong kung kino-confirm, ikaw ba nagbigay ng ganyang bag? Nakalagay sa affidavit. Oo lang. Yan. Para yung mga taong bayan makita, makaparinig, ay oo nga no. English kasi nakasalita eh. Tinatagalog na nila. Pero magtanong ayaw ata nila. sa may Sa Agham po. Agham Road? Okay. Iniwan nyo lang sa parking lot. Iniwan nyo yung red Mazda. Tama po. Opo. At nandun yung dalawang bag. So Opo, pwedeng, Madam Chair. dalawang bag pwedeng 60 to 65 million pesos. Tama po. Hindi nyo alam, wala kayong sinasabi rito kung sino ang tumanggap. Nakita ko po, pero di ko po kilala. Merong tumanggap. Opo. Nandito ba yan sa statement mo? Yung sa ombudsman po, nakita ko po yung kumuha ng susi. When we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. We proceeded to the specific area and parked red Mazda sedan where 2 remaining bags of money were placed. We left the keys on top of the left front wheel, which is our usual practice when delivering large amounts of money. Okay, ang ganito lang po tayo. Tapos na po yan. Ako, paputulan natin to. Wala. Kita nyo naman di ba? Kayo na humatol. Di ba? Ito ay puro, kinaklarify lang nila kung totoo siya sabi ni Madriaga. Yan lang. Akala ko ba naman, magtatanong ka para lumabas ang katotohanan. Yung pala wala. Parang proving question daw. That is a proving question. Okay, maraming salamat. Ang ganito lang po. Paalam po sa inyong lahat.